Ang programang ito ay din sa inyo ng Belkins Pharma, bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Isang masayang pagbati po mga kabarangay Belkins dito sa napakagandang araw na ito. Pagdiriwang po natin ang maligayang araw ng mga puso. At dahil Valentine's po ngayon ay siyempre pag-uusapan po natin yung tinatawag na heart health o yung ating dalagay ng mga puso at kasama po natin ngayon walang iba kundi isang espesyalista, si Dr. Amelita Brillantes. Magandang araw po sa inyo. Happy Valentine's po, ma'am. Hi, magandang umaga, Ricky. Happy Valentine's Day din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Barangay Belkins dito sa Radyo Veritas. Opo, at siguro patiin na rin natin ang Happy Valentine's yung mga overseas Filipino workers po natin. Mga mahal nating overseas Filipino workers na patuloy pong nakikinig sa atin pag ganitong oras. Kaya po tayo number 1 sa ating time slot. Doc, Yes. first question, ano po Oh. yung isang pinaka-basic na paraan para mahalin natin at pangalagaan ang ating puso? Okay. Basic, 3 lang yan. Okay? Okay. Galaw, tamang pagkain, at pahinga. So that is diet, Diet. exercise, and adequate rest. Oh, okay. So, kahit 30 minutes lang na lakad araw-araw. Tapos, yung pagkain, syempre, heart healthy, bawal lang masyadong maalat, bawal lang masyadong fatty, oily foods, and of course, adequate rest. Alam niyo po ba na pag kulang ang tulog o sobrang tulog, below 6 hours, more than 9 hours, leads also to yung mga cardiovascular events. So, dapat sakto lang talaga rin ang pahinga. And consistency beats intensity. Yung mga iba kasi, di ba, parang pag tumataba, bigla na lang magda-diet, bigla na lang mag-exercise, a few days, and then nawawala din. So, it should be really a habit. Dapat habit ito. Itong 3 sinasabi ko, dapat araw-araw na maliliit na effort, mas mahalaga kaysa sa minsan ng todo. Okay. Yeah. So, teka, ilan natin. Ibig sabihin, kumain ng malusog, maganda yung Yes. kakainin mo, okay, Yes. walang taba, di ba? Yes, oo. Tapos puno ng gulay. Yes, fiber, oo. Tapos Tapos- konti lang ang kanin. Ang kanin kasi staple food ng Pilipinos. Pero maybe hindi alam ng lahat, mataas ang glycemic index ng white rice. Ibig Oo. sabihin, nakakataas siya. Pag kinain mo na siya, nagiging sugar na rin siya sa Naging loob. sugar agad. Oo. Yes, which is bad, especially kung pre-diabetic ka na or kung may diabetes ka, napakadaming taong may diabetes. So, Oo. isa yun sa mga pwede talagang iwasan. Yung pagkain ng sobrang white rice. Hindi naman sinasabing huwag kang kumain, pero siguro mga half a cup, and better kung brown rice, red rice, or black rice. Saka yung Okay. tinapay, imbis na white bread, better wheat bread o yung mga multi-grain bread. Yan. Yon. So, yan natandaan nyo mga kabarangay. At speaking, syempre, Valentine's ngayon, mga relasyon. Yes. Yung mga toxic relationships pa, yung mga ganyan, pati stress, Oo. may epekto Yeah. sa ating puso. Oo, alam mo, hindi yan emotional lang ha. Kasi pag masama ang loob, Mm. tumataas ang BP, tumataas ang sugar, tumataas ang inflammation. Ibig Inflammation. sabihin, namamaga ang mga blood vessels. Oo. So, kung matagal na ganun, hindi kaya yan ng mga ugat natin. Nagli-lead yan rin sa mga cardiovascular events. Pwedeng ma-stroke, pwedeng ma-heart attack. Ako. Yan. Oo. So, dapat iwasan yung mga toxic. Yes, mga toxic relationships. Kung sa feeling nyo, ang inyong boyfriend, girlfriend, mas yung hindi nakakabuti sa inyo, ay tsugi na. O, tsugi na. Oh, Ako tsugi. itong lalaki Tsugi. na. Okay, so Oo. ba? Dami rin ng Bakit babae. ka naman mag-TTS, di ba? Oo. Yun. Not worth it. Kasi, not worth it kasi it also affects your health. It affects your heart. It affects your Oo. blood vessels. Yun. O yan, mata. O napakinggan mo si doktora.
O para sa mga couple sa pamilya, ano po bang ideal o heart-healthy Valentine celebration? Okay. Alam mo kami, kasi di ba pagka Valentine, sobrang traffic. Oo Sa nga, traffic, iinit na ulo mo eh. Tapos, correct. mga restaurants, puno lahat. Hindi lang yan, ang mahal pa. Oo So, nga. ako traditionally sa bahay, I set up a table sa garden. Lalagyan ko ng mantel na pula, may candlelight, and then of course, heart-healthy menu. Di ba? Mm, Vegetable salad, wow. siguro may konting maliit na steak kung Oo. ibang gusto ng fish, okay? Kumbaga, pwede tayong makapag-celebrate sa bahay na hindi mahal at kasama natin pa ang buong pamilya, 'di ba? Correct. Yung mga anak, kung nandun sa inyo yung mga magulang mo o mga kapatid mo, 'di ba? Valentine's pa rin 'yon. Oo. Yeah, Maganda tapos yan. yun, O yun kaya na. magshabu-shabu dun, Doc, di ba? Yes, Healthy pa. shabu-shabu. Tapos dapat bawal ang cellphone sa table. Correct. Dapat oo. magkukwentuhan, hindi ang ganda-ganda nga ng pinrepare mo na table, yung pala naman lahat ng tao nakatutok sa cellphone, lalo na ngayon, lalo na kung Valentine's, di ba? Oo. Dapat may rule yun. Maglagay ka ng basket doon, all cellphones in the basket. No Yan. cellphones during Valentine's dinner. Oo. Doc, paano naman yung mga walang pamilya, yung mga broken hearted? Nakaka-apekto po ba ito din dun sa kanilang presyon o kaya dun sa kanilang puso? Oo, Yung pagiging lonely? Lonely. Alam mo ba, may tinatawag na broken heart syndrome. Okay. Broken heart syndrome is actually a disease. Oo, Takotsubo cardiomyopathy. Ibig sabihin, nagkakaroon ng changes sa katawan, Oo. tumataas yung mga catecholamines, naaapektuhan directly ang puso, and nagkakaroon ng mga heart failure symptoms yung pasyente. Oo. So, ibig sabihin, ang matinding lungkot o stress can really affect the heart. Hindi lang sa emotions, kung hindi yung talagang mismong puso. Mismo At pwede puso. kang ma-hospital dahil doon. Mm. Yes. Oo. Ano yung mga early warning signs? May mga ganun po ba, Doc? Oo. Pag Early nakita warning. natin parang ano na yan, uy, mukhang may problema na yan sa puso. Yes. Siyempre, mahalata mo na kung yung tao mukhang depressed, di ba? Mm. People who isolate, yung hindi na ba nakikipag-socialize sa mga tao. So, ibig sabihin, tapos if that patient develops yung parang hinahapo, konting naglalakad, hinahapo ka na, nasakit ang dibdib mo, mataas ang unan mo, yun yung mga signs. Kaya ng Yeah. mga signs, ano? Oo, ng broken heart syndrome. So, Okay. kumbaga, kung nahahalata natin yan sa ating family member, sa ating kaibigan, tutulungan natin sila. Hindi lang sa pagpapacheck up, kung hindi yung emotional support pa. Oo. Kasi yung mga ganyan, hindi naman yan permanent na condition eh. Mm. Ibig sabihin, when the patient overcomes the stress, pwede pa rin gumaling yung heart. Yun. Pwede pa rin. Pwede pa rin, yes. May recovery naman tayo palagi. At speaking of recovery, napapansin ko, Doc, Oh, yung sa mga broken hearted din, pati doon din sa meron din mga relationships, oh. ang hilig nila kumain ng tsokolate. Ay, nako. Okay ba yun, ng tsokolate? Yeah, Pwede ba yun for a chocolate, happy heart? Ika nga. oo, yung mga, ang dark chocolate is good. Pero, anything over is not good. Kahit dark chocolate, baka naman 5 bar sa isang kainan. Siyempre, hindi din tama yon. So, Oo everything nga. in moderation lang. Dapat, everything in moderation. Tsaka yung mga heart-healthy foods, siyempre, yung mga high fiber, yung mga low fat, Mediterranean type, grain, Mediterranean. Mediterranean type, olive oil, grains, fruits, vegetables. But we need to remember yung mga fleshy fruits, like yung mga manggang hinog, mga ganyan, mataas din ng sugar content yan eh. Mm. So, depende rin yan kung ikaw ay diabetic, kung hindi ka diabetic, yung choices natin ng pagkain. Uy, nabanggit niyo yung diabetes, pati yung mga nagme-maintenance drugs o Yes. nagme-maintenance medicines. Ano po ba Oo. ipapayo ninyo ngayong Valentine's Day? Sa Okay. kanila? Siyempre, pag Valentine's Day, yan yung lalabas ka, kakain ka, di ba? So, unang-una na, eat in moderation.
And of course, don't forget your medicines. Don't forget to take your medicines daily, kung ano man yon, kung para sa high blood, sa diabetes. And of course, go back to your doctor. Hindi porke ikaw ay may iniinom na gamot, yun na yun. Kasi syempre, tumatanda ka, depende sa activity mo, depende sa kinakain mo, nagbabago ang sugar level, ang cholesterol level, and it has to be adjusted according to your numbers. Meaning, dapat din may regular yung check-up ng dugo, chemistries. Kahit every 4 months or every half a year, ganon. Mga 2 to 4 times a year, depende kasi kung controlled, kung stable ka naman, kahit mga 2 Oo. times a year. Pero kung feeling mo na stress ka, kumain ka, dumaan ng Pasko, medyo mas madalas lalo na kung uncontrolled yung numbers. Well, my message is, kasi yung sakit sa puso, yung stroke, may pinanggagalingan yan eh. Ang Correct. Oo. pinanggagalingan yan, high blood, cholesterol, sugar. So yan tatlong yan, alam mo dapat ano ba yung level mo. And then, ano ba yung target para sa'yo. Yon. Isa pa, yung may mga pasyente kasi, magpapa-blood chem yan, titingnan nila yung reference. Titingnan nila, ay, normal naman pala ako, hindi na ako pupunta sa doktor. Hindi nila nare-realize yung reference or yung normal value for them is not the same for everybody. Ibig sabihin, kung healthy ka, bata ka, iba yung target na cholesterol. Pero kung diabetic ka, nagkaroon ka na ng sakit sa puso, iba rin yung target for Iba rin. cholesterol. Yeah, kaya hindi pwedeng ikaw yung mag-i-interpret nung mga result. Dapat doktor yung mag-i-interpret. So, kinakailangan, Doc, palagi kang sabi nyo nga kanina, every Oo. quarter, Yes. di ba? O kaya twice Oo. a year, Twice a punta ka sa year. espesyalista mong doktor para Yun. i-check up yung mga vitals mo. Yes, kasi yung iba, ginagawa nila, papakuha sila ng chemistry, sila na nag-i-interpret kasi nakalagay doon normal value. Na hindi nila nare-realize, hindi naman, ang normal value is not the same for everyone. Not the same Iba-iba for yan. everybody. Not the Yan ang same. lesson ngayong araw. Yun ang lesson. Not the same. Oo. You cannot interpret by yourself kasi it takes 14 years for a doctor to become a doctor. Correct, oo. Hindi Eh, iba pwede kasi, yun. parang nagsiself-medicate, pupunta ng Google, di ba? Yes. Pagka nagkaroon na ng mga plaque, yung mga ugat dito, yung mga ugat sa brain, yung mga Oo. ugat sa heart, hindi mo na mababalik ang panahon. Correct. Nasayang na. Dahil na-busy ka, dahil nagtipid ka sa consult, 'di ba? Parang ganoon eh. So I think we really should educate ang ating mga kabarangay na mas murang magpakonsulta sa clinic kaysa ma-hospital. Yan. Yun yung point ko for Yun yung this pinakamensahe Valentine's natin Day. itong Valentine's Day. Kasi- Tama yan. Oo, kasi alam mo, kitang-kita ko, I've been a doctor for 30 years. Yung Oo. mga pasyenteng bumabalik, quarterly o every 3 times a year, bumabalik, umiinom ng gamot, alam mo, mga 90 na sila ngayon, yung mga Wow. patient. Hindi na o ospital. Walang mga heart attack, walang mga stroke. Kasi, umiinom ng gamot, bumabalik sa doktor, na ay a-adjust ang gamot according to their numbers. Yun ang dapat natin maging habit bilang Pinoy, eh, no? Yun. Yeah. Mawala yung ganyang aversion. Yeah. Kasi karamihan sa mga Pinoy po, di ba? Maski health clinic ng health center, ayaw pa pumunta, tabi na ng Yun nga, bahay, halos. libre na nga yun eh. Oo. Libre na nga yun eh. Yun lang. Pumunta lang. Effort lang. Konting effort lang. At yung mga pasaway, yun ang mga sa ICU na kami nagkikita. Correct. Diba? Syempre, may sakit. Alangan namang sabihin ko pang I told you so. Okay, Doc, ang dami ko natin natutunan. Mensahe niyo po para sa ating mga kabarangay Belkins ngayong Valentine's Day. Okay, so ang mensahe ko po sa ating mga tagapakinig ay kailangan alagaan mo natin ang ating puso. Hindi lamang para sa ating sarili, para na rin doon sa mga nagmamahal sa atin. Correct. Kasi syempre, ayaw natin mauwi sa heart attack, sa stroke, sa ganon. At paano natin gagawin yon? Know your numbers. Magpa-check up, magpa-BP, tingnan ang sugar, tingnan ang cholesterol, and know your targets also. And make sure na ma-reach mo yung target mo.
para mabuhay ka na matagal, walang ICU, walang heart attack, walang stroke. Ay, maraming salamat po at Happy Oo. Valentine's Day po sa inyo, sa inyong Yeah. pamilya, Dr. Amelita Brillantes po. At Yeah. sana po maulit po itong natin, Oh, masayang no problem. discussion about Yeah. heart health. Oo. Just say the word. O yan And po. I'll be here for you. Ayan. Oo. Ay, may bago tayong ngayon mga kabarangay. Ang Barangay Belkins po ay tunay na kaagapay po natin sa kalusugan. Kaya para pa sa mas maraming mga kaalaman para sa ating kalusugan, sundan lang po yung Barangay Belkins sa Facebook, TikTok at YouTube channel ng Belkins. Sama-sama po tayong matuto at alagaan ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Thank you. Sige po. Have a nice day. Happy Valentine's to everybody. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Belkins Pharma, bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Everything for good.